Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Manahimik, magalit, magalit. Boom! Nakakita ka na ba ng isang tao na sumugod sa lugar ng isang pagsabog? On the spot ito. Ang enerhiyang inilabas mula kay Han Sanchen ay mas malakas kaysa sa pagsabog. Kahit na daan-daang tao ang sumugod, ang malakas na enerhiya ay walang awa pa rin sa kanila. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumasag pabalik ng malakas. Aba, daan-daang tao at mga kabayo, lahat ay nakahiga. At hindi man lang kumibo si Han Sanchen. Ngayon, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kung ako sa'yo, mas mabuting paniwalaan ko ang mga bantas. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, bahagyang ngumiti, ginalaw ang kanyang kamay, isang kahoy na bangko ang nahulog sa ilalim niya, at siya ay naupo. Sa lupa, lahat ng dwarf ay nakahiga patagilid. Bagamat hindi nakamamatay ang sugat, sapat na iyon para mapangiti sila, dahilan para mahirapan silang lumaban saglit. Where the hell are you? Tanong ni Scar. Mahigit 300 katao ang nahulog sa isang iglap. Natatakot ako na walang maniniwala. Kung tutusin, kahit 300 langgam, aabutin ng kahit ilang talampakan. Han Sanchen, mahinang sagot ni Han Sanchen. Ngunit ang mga salita ay magaan, ngunit maaari itong mahulog sa pandinig ng lahat, ngunit ang mga ito ay kasing bigat ng Mount Tai. Han Sanchen, ikaw ba si Han Sanchen na dapat nasa lungsod at maging isang Diyos? Ang pamilya Pei at ang 400,000 malakas na hukbo ng Minggayo ay natalo mo. Ang walang kapantay na hari na kilala bilang mga Diyos na pumapatay ng mga demonyo. Nakakatawa, si Han Sanchen lang. Hindi nakaimik si Scar, saglit na hindi alam ang sasabihin. Kung tutusin, sinong mag-aakala na kung mananatili siya sa bahay, makakatagpo siya ng isang walang katulad na amo, isang lalaking nasa langit. Han Sanchen, siya si Han Sanchen. Fuck, tayo, ngayon lang ba tayo nakikigulo kay Han Sanchen? Ang isang grupo ng mga nakababatang dwarf ay bamulong sa kanilang sarili sa takot sa oras na ito, habang ang kanilang mga katawan ay patuloy na naglalakad pabalik ng masunurin. Ito ay usap-usapan na isang napakalaking tao na kayang manguna sa isang hukbo ng daan-daang libo. Sino ba naman ang makikipaglaro sa kanya ng matagal? Hindi ako mapakali, magtago lang ako. Wala ring masabi si Scarface, ngunit sa mga oras na ito, naninigas na ang kanyang katawan. Kung alam sana namin na ikaw si Han Sanchen, hindi ka namin na-provoke ngayon. Gayunpaman, sinabi ko rin na hindi malulutas ng paghingi ng tawad at kabayaran ang problema. Kaya, ako ang may pananagutan sa aking kawalang ingat, ngunit mangyaring, Panginoon Han, para sa kapakanan ng napakaraming buhay, maging mapagbigay at iligtas sila. Nang bumagsak ang mga salita, hindi gaanong nagsalita ang lalaking may peklat, naglabas siya ng isang maikling kutsilyo mula sa kanyang sampal, itinutok ito sa kanyang dibdib, at direktang ipinasok ito. Gayunpaman, nang ang dulo ng kutsilyo ay dumampi na lamang sa balat, isang hindi nakikitang puwersa ang humadlang sa kanya na hindi madiin kahit na ano. Pinunasan lang ng dulo ng kutsilyo ang balat, ngunit hindi nakapasok. Sa isa pang galaw, hinayla ng hindi nakikitang puwersa ang kanyang kamay, binuksan ito, at nahulog ang kutsilyo. Ako, si Han Sanchen, ay hindi isang taong uhaw sa dugo. Hindi ako ginagawa ng mga tao, at hindi ako gumagawa ng mga krimen. Bumangon ka, malamig na sabi ni Han Sanchen. But I was just about you. Medyo naguguluhan ang mukha ni Scar. Ang nangyari kanina lang, parang hindi nangyari. Bumangon na kayong lahat. Nang marinig ito ng lahat, nagkatinginan sila, at pagkatapos ay masunurin na bumangon mula sa lupa.
Gayunpaman, may isang bagay na masama sa akin bilang isang tao. Ang pag-alala sa mga bagay ay mas nakamamatay. Sure enough, napatayo lang ang grupo ng mga tao. Nang marinig ang mga salitang ito at muntik na silang mapaupo. Kung gusto mong makalimutan ko ng tuluyan ang nangyari kanina, at least, hayaan mo akong maalala ang ibang mga bagay. Nakahinga ng maluwag si Scarface, at sa wakas ay gamaan ang loob ng nakalawit na puso. Master Han, gusto mong malaman kung bakit ka kumatok sa aming pinto. Halatang may tao kami, pero hindi namin binubuksan ang pinto, lalo na't gumawa ng tunog, di ba? Tanong ni Scarface. Tumanggaw si Han Sanchen. Oo, sa isang malaking lungsod, dapat mayroong maraming mga talento. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa lungsod, hindi pa ako nakakita ng kahit isang figure. Noong una, inakala ni Han Sanchen na isa lamang itong ghost town. Ngunit ngayon, dito na niya nakita ang daan-daang tao sa isang hininga, kaya mas kakaiba at nakakalito ang usaping ito. Dahil ito ang nagpapatunay na wala talagang tao sa ibang lugar, pero malamang, tulad ng mga tao dito, tahimik na nagtatago. Itong tanong, nag-aalangan si Scar. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang nakababatang kapatid. Naintindihan naman ng nakababatang kapatid, at mabilis na tumakbo sa bakal na plato kung saan siya kakapasok lang. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nakumpirma niyang walang tao sa labas, at ang bakal na plato ay sarado hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay bumalik siya at tumanggo sa may peklat na mukha. Nagpakawala ng hininga si Scarface, sa totoo lang, ito, storytelling channel sa YouTube. Hoy, 4 na salita lang ang nasabi niya, at hindi niya maiwasang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Ito ay isang sikreto, ngunit hindi isang sikreto. Anong ibig sabihin? Hindi alam ng mga tagalabas, kaya sikreto lang, pero alam ng mga tao sa Chanmo Castle ang lahat, kaya hindi ito sikreto. Hindi nagsalita si Han Sanchen, tahimik lang siyang tumingin sa kanya, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Tumingin si Master Han sa amin, wala ba siyang napansing mali? Tanong ni Scar. Nilinggan ni Han Sanchen ang lahat, maliban sa mas maikli sila, tila walang mali. Gayunpaman, dahil tinanong ni Scar ang tanong na ito, naniniwala si Han Sanchen na ang bagay na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Maingat niyang pinagmasdan at pinag-isipan, at biglang, natuklasan niya ang misteryo, lahat ng lalaki dito, ngunit walang babae. Tumanggaw si Knife Scar, oo, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ka makakatok sa pinto at walang tao sa bahay sa Demon Castle. Ang lahat ay nagtago at nagtago sa lugar na ito, walang nang ahas na gumawa ng anumang ingay. Bakit? Kakaibang tanong ni Han Sanchen. Umiling si Scar, hindi ko alam. Sa katunayan, hindi natin alam ang buong bagay, ngunit mga ilang buwan na ang nakalipas, sa gabi, nagsimulang mawala ang mga babae sa lungsod na ito. Noong una, ang mga tao ay hindi masyadong nagtatanong tungkol sa mga bagay na ito sa lupain ng mga demonyo. Kung tutuusin, ang mahihina ay kumakain ng malalakas dito, hindi banggitin ang pagkawala ng ilang mga kababaihan, kahit 12 ng mga lalaki ang mamatay ng sabay-sabay, ito ay talagang normal. Panipi-panipi, pero ang problema ay, hindi ito tumigil. Mula sa pagkawala ng isang 2 o higit pa sa isang gabi hanggang sa tama, halos sa bawat sambahayan, at ito ay naging tama. Ang nakababatang kapatid na lalaki sa tabi niya ay pumalit din sa mga salita sa oras na ito, at saka, lahat ng nawala ay mga kabataang babae. Sandali lang, bigla silang pinutol ni Han Sanchen. Nawawalang babae, bata pa. Kung natatandaan mong mabuti, ang pangyayaring ito ay talagang hindi na bago, dahil sinusundan na ni Han Sanchen ang linyang ito noon pa. Kaya lang, unti-unting nawala ang mga linyang ito simula nang makilala niya si Minggayo. Sinubukan ni Han Sanchen na hanapin ito, ngunit ang isa ay nasira ang mga pahiwatig, at ang isa pa ay maraming bagay si Han Sanchen sa mga huling yugto, at mahirap pangalagaan ito. Ngunit ang hindi naisip ni Han Sanchen ay na siya, na nasa malayong lupain ng mga demonyo, ay narito muli at nakatagpo ng isang nakaraan na tila nasira. Ilang tao ang nawala sa iyo? Tanong ni Han Sanchen. Let's put it this way, sinasabing may halos 1,000,000 tao sa Chanmo Castle, at ito ang pinakamalaking lungsod ng mga demonyo sa labas ng Burning Bone City,
ang mga batang babae ay makakatanggap din ng bonus na higit sa 100,000 katao ayon sa proporsyon. Nawala lahat. Sumimangot si Han Sanchen. Tumango ang nakababatang kapatid, ngunit bago makapagsalita si Han Sanchen, nagpatuloy si Scar, at, higit pa doon. Higit pa sa numerong ito. Medyo natarante si Han Sanchen, at halatang may sasabihin ang kabilang partido. Oo, sa teorya, ang bilang ng mga babae na talagang nawawala ay dapat na hindi bababa sa 500,000, ibig sabihin, hindi bababa sa kalahati ng kabuuang bilang ng Demon Castle. Dahil, kapag ang mga batang babae ay walang mawawala, ang iba pang mga kababaihan sa lungsod ay nagsimulang maglaho. Kahit nasa bahay sila, kahit nasa tabi nila ang mga tauhan nila na nagbabantay sa kanila. Ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Tumango rin ang nakababatang kapatid, maraming lalaki ang nagbabantay sa sarili nilang mga babae, ngunit sa pagsapit ng gabi, wala na ang mga lalaki, pati na ang mga babae. Pagkalipas ng mahabang panahon, lahat ng babae ay nawala. At sa kakawawa naman ang mga lalaki. Natalo rin ang mga lalaki. Naguguluhang tanong ni Han Sanchen. Kung ito ang kaso, ang bagay na ito ay tila sa panimula ay naiiba mula sa kaso ng nawawalang babae na nakilala ko noon. Hindi. Umiling si Scar, hindi nawawala ang mga lalaki, basically let's put it this way, after the woman gone, the men haven't lose one. Tapos magtatago ka na naman. Lalong naguluhan si Han Sanchen. Nagkatinginan ang nakababatang kapatid at si Scar at ngumiti, puno ng pait. Siyempre kailangan mong magtago, dahil hindi naman talaga nagpapatalo ang mga lalaki, pinapatay lang. Hanggat walang babae sa pamilya, kapag natagpuan ang isang lalaki, patay na siya. Ano? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Han Sanchen na tumayo sa gulat. Si Han Sanchen ay natigilan at natulala, nakaramdam ng hindi kapanipaniwala sa ilang sandali. Napakalupit. Hulihin muna ang mga babae, pagkatapos ay hulihin ang mga babae kung hindi nila kaya, o kahit na ilabas ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagpatay kapag walang babae. Anong klaseng tao ito? Ang tawagin silang tulisan ay isang insulto lang sa mga tulisan. Dahil kahit papaano ang mga magnanakaw ay maaaring magkaroon ng pangunahing propesyonal na etika kumpara sa kanila. Sa pag-iisip nito, habang hinahamak ni Han Sanchen ang grupong ito ng mga tao, naisip din niya kung bakit lumitaw ang kakaibang phenomenon sa napakalaking Demon Castle na ito sa gabi. Lumalabas na may mga kakaiba at kahangahangang bagay sa lungsod na ito. I can understand why you hate me so much in the first place. Walang magawa si Han Sanchen. Ang grupong ito ng mga tao ay napakaaway, una dahil sila ay mga tagalabas at hindi nila kilala ang isa't isa, at pangalawa dahil ang mga taong ito ay labis na nalulumbay sa ganitong kapaligiran. Kapag may mailalabas sila, ang natural na backlog of emotions nila ay sabay-sabay na nawawala. Pero sa susunod wag kang masyadong impulsive. Kasi, baka maging inosente siyang tao. Utos ni Han Sanchen. Alam namin. By the way, may kwarto ka pa ba? Tanong ni Han Sanchen. Master Han, ikaw, may mga kaibigan ka pa? Tanong ni Scar. Tumango si Han Sanchen, mayroon pang 4 na tao sa labas ng lungsod. Master Han, makinig ka sa payo ko. Kung hindi naman kailangan, mas mabuting huwag na munang pumasok sa lungsod. Oo, ang Demon Castle ay hindi isang lugar para sa mga tao upang manatili sa lahat. Lalaki man o babae, ang kanilang buhay ay nasa linya, sa anumang oras. Hey, Han Sanchen umiling, ngunit ang panahon sa labas ng lungsod ay masama, kaya paano mabubuhay ang mga tao? Tumango si Knife Scar, bilang miyembro ng Demon Clan, at bilang miyembro ng Demon Castle, alam na alam niya kung ano ang magiging lagay ng panahon sa labas kapag gabi. So, kung ayaw mo sa amin dito Mr. Han, then go and bring your people in. May ilang higan pa. Bahagyang ikinuyom ni Han Sanchen ang kanyang mga kamao, at pagkatapos, inilabas pa rin ang bag ng amethyst. Ito ang halaga ng tirahan, trabaho ito. Si Master Han, bilang isang mamamatay na Diyos, ay may reputasyon sa lahat ng dako. Ang mga kapatid ay lubos na ikinararangal na tumira sa amin. Pera, hindi mo ito kailangan. Hindi ba tama lang na bayaran ang tirahan na ito? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Ngunit sobra na iyon. Hindi masyadong maganda ang kapaligiran ng bawat isa,
Itong maliit na pera ay pakikiramay lang sa lahat. Anyway, hindi naman ako nagkukulang sa pera. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, tumanggaw si Scar at wala nang sinabi pa. Kung dumating si Mr. Sanchen, pakitap ng 3 beses at saka umubo. Ito ang code, at siguradong mabubuksan natin ang pinto. Tumanggaw si Han Sanchen at nagbigay ng maliit na yakap, magkita tayo sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ng mga salita, sa pamumuno ng naunang gabay, muling binuksan ang bakal na plato, at mabilis na nawala si Han Sanchen sa lungsod pagkalabas ng bahay. Kasama ni Ivory ang 3 anak sa labas ng lungsod. Umiihip ang malamig na hangin, at tila may umiiyak at umaalulong, at tila may bumubulong. Napuno ng kakaibang kapaligiran ang madla, na nagdagdag ng kaunting takot sa lamig. Okay pa rin si Han Nayan. Kahit na sa loob ng maraming taon, lahat ng uri ng paghihirap ay pinagdaanan niya kasama sina Han Sanchen at Ivory. Sa makatuwid, ang mga eksenang ito ay medyo nakakatakot sa kanya, ngunit hindi sila katanggap-tanggap. Si Peimo at Pei Yuan ay halatang bahagyang nanginginig. Kung tutuusin, para sa kanilang dalawa, mas madalas silang lumaki sa mansyon ni Pei at hindi gaanong naranasan. Ngunit ang mga bata ay palaging makakahawa sa isa't isa. Nang makita nila si Han Nayan, ang batang babae, ay napakatapang, ang 2 malalaking lalaki ay pinilit ding itaas ang kanilang mga dibdib, ganap na nilalabanan ang buhay at kamatayan. Ang mga mata ni Ivory ay nakapikit sa 6 na kalsada, at ang kanyang mga tainga ay narinig mula sa lahat ng direksyon. Sa 3 anak dito, siya lang ang makakapagtanggol sa kanila, kaya natural na hindi siya nangangahas na maging palpak o pabaya. Huho! Parang may tumatawa sa mahinang boses. Parang may umiiyak. Direktang gumalaw si Ivory sa kanyang kamay, at agad na humawak ng malamig na espada sa kanyang kamay. Kasabay nito, itinago niya ang kanyang 3 anak sa likuran niya. Sinasabi sa kanya ng intuit ayon na may mga tao sa paligid niya sa oras na ito. Master, tutulungan kita. Marahan na sigaw ni Pei Yuan, mahigpit na hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay. Peimo, kahit hindi ka mataas sa martial arts, kailangan mong protektahan ang iyong nakababatang kapatid na babae, alam mo ba? We two senior brothers, ako ang nasa harap, patay ako, ikaw ang nasa ibabaw, alam mo ba? Tumanggaw si Peimo, huwag kang mag-alala, kahit na hindi ko sila matalo, kahit mamatay ako, tatayo ako sa harap nila. Ito ay mabuti, bagamat bata pa ang 2 lalaki, puno sila ng lakas. At halos kasabay nito, sumunod din ang kakaibang malamig na hangin na may amoy. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!